Mga tol, samahan niyo akong panoorin to at pag-usapan natin to. Dahil itong China, mga tol, meron silang ginagawang anomalya, meron silang ginagawang kakaiba, mga tol, at pagmamanipula dito sa AIS nila, mga kapatid, no? Dahil merong na-detect, no, may na-detect ang ating PCG ng barko ng China dito sa Zambales, no, sa pamamagitan ng tracker. Pero nakita nila, mga tol, na nasa Hong Kong pala. So paano nangyari 'yun, di ba? Na-detect nila yung barko sa Zambales pero yung barko nasa Hong Kong, no? So ang tawag nga nila rito, mga kapatid, ay spoofing daw, mga tol, ay pag-i-imitate, no, ng AIS nila, mga kapatid, no. Sabi rito, mga kapatid, inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagsulpot ng isang barko ng China Coast Guard batay sa tracker sa San Felipe, Zambales, kahit wala naman ito roon, mga tol. So ilimbawa, mga kapatid, no, meron kang GPS tracker, 'di ba, sa cellphone mo. Nadedetect ka na nandoon sa isang lugar. Tapos nasa bahay ka lang naman. Ibig sabihin yung cellphone mo parang naiwan doon, no, 'di ba? Pero eto, nangyayari to sa barko, no? Dapat yung mga barko, mga tol, kung nasaan yan, nandoon din yung AIS tracker niyan. Dapat nandoon mismo 'yun. Pero paano nangyari, mga kapatid, no? Na yung barko na yon na-detect ng PCG nasa Zambales daw kahit wala naman doon yung barko. Alamin natin yan, mga kapatid, at ano ang investigasyon nila dyan. Samahan ninyo ako, panoorin natin to mula rito sa GMA News, mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, no, para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagsulpot ng isang barko ng China Coast Guard batay sa tracker sa San Felipe, Zambales, kahit wala naman ito roon. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng kaso ito ng spoofing o Kita mo, ang daming nilalabag na mga batas nitong China talaga, no? pamemeke. Nakatutok si Joseph Moro. Palaisipan sa mga residente ng San Felipe, Zambales ang pagsulpot ng isang munong barko ng China Coast Guard na may body number 21543 umaga ng December 10. Eto, mga tol, nagdudulot to ng kaguluhan eh. Itong ginagawa ng China to, mga tol, nagdudulot to ng alarm. Kasi biruin mo, China Coast Guard, andirito sa may karagatan ng Zambales. Tignan mo naman kung gaano kalapit yan. Ayun, China Coast Guard 21543. Na-detect nila sa pamamagitan ng AIS nila. 'Di ba? Ngayon nung pinuntahan, wala naman dito yung barko. 'Di ba? Anong nangyari? 'Di ba? Paano nangyari 'yon? Yung tinatawag ng spoofing o yung pag-i-imitate, mga tol, yung pamemeke. Napakahilig talaga sa peke nitong bansang 'to eh. Lumabas yan sa AIS tracker na ginagamit ng mga residente sa kanilang pagmamonitor ng dredging activities sa lugar. Batay sa tracker, may 4 na iba pang barko sa lugar. Inireport ito ng mga residente sa Philippine Coast Guard sa Zambales at nantingnan ulit ng Philippine Coast Guard ang lokasyon ng sinasabing barko ng China Coast Guard. We have located the vessel of concern, but it is near Hong Kong, yung Oh. Nasa Hong Kong pala. sa Guangzhou nga. So it could not have been in that particular location. I would suggest, unless someone in the area had a visual sightings on the vessel, it's a glitch. Nasa lugar ng mga panahong yun ang BRP Teresa Magbanwa at rumesponde rin ito. Nakita rin nung una ni BRP Teresa Magbanwa ang signal galing sa umunoy CCG 21543. Pero pagdating nila sa lugar, 3 barkong may Philippine flag pero Chinese company owned ang kanilang nadatnan. Nako. Pero yung barko na Chinese company owned, nilagyan nila ng watawat ng Pilipinas para iwas puna. Pero akala nila makakalusot sila. Ininspeksyon ng PCG ang isa sa mga barko na andakang at wala silang nakitang irregularidad. These are Chinese operated dredgers, no? And according to the report of the commanding officer Teresa Magbanwa, some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese nationals. There's a possibility that these dredgers, no, that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. So kasabwat, may posibilidad na eto ay kinokontak daw ng China para gawin yung AIS spoofing. To create
Mabalikan natin. in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. Probably to create panic sa publiko. Yun nga di ba? To create panic sa publiko kasi mga tol, eto, di ba nadedetect ang mga barko natin, di ba? Meron tayong mga radar, mga ganyan, nadedetect nila yan eh. Kahit gabi nalalaman nila mga tol sa pamamagitan ng AIS na yon, yung automatic identification system na kung tawagin mga tol, madedetect nung radar kung anong klaseng barko to, kung anong pangalan nitong barkong to at saan galing tong barkong to. Lahat ng mga barko mga tol may mga ganun, di ba? Ngayon magtataka ka pag may madetect kang ganung barko na nandoon pero visuals, wala ka naman nakikita. Tapos makikita mo yung barkong yun nasa ibang lugar pa lang, di ba? Nasa ibang lugar pala. So doon mo makikita mga tol na talagang merong manipulation na ginagawa di ba? May mga illegal silang ginagawa. Also to deceive the authorities. Katunayan, sa tracking na ibinahagi ng PCG, halos buong mundo na ang naiikot ng umano'y CCG 2154. Buong mundo na napuntahan na mula rito. Pag anong ganon mga tol, no? Bahagi ng PCG, halos buong mundo na ang naiikot ng umano'y CCG 21543 sa loob lamang ng maikling panahon. Paglabag daw ito sa International Convention for the Safety of Life at Sea. Sinusubukan pa naming kunan ang pahayagan Chinese Lahat na lang talaga nilalabag nila, pati yung mga ganitong rules. Embassy kaugnay nito. Kaya panahon na raw para imbestigahan ang aktibidad ng mga barkong pandredge, tulad raw ng panawagan ni Senador Risa Ontiveros na nangangamba na ginagamit na rin ng mga ito para mag-espiya sa bansa. The Philippine Coast Guard has the authority to board and inspect all these dredger vessels, no? Especially so that AIS is actually one of the requirements, no? As part of the SOLAS Convention. Samantala, sa harap ng United Nations General Assembly, iginit ng Pilipinas na teritoryo ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa Zambales, batay na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi rin ni Philippine Ambassador to the UN Antonio Lagdameo na mga bagong batas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ang nagpapatibay sa pamamahala ng Pilipinas sa ating karagatan. Ang inilabas daw ng China na baselines na sakop ang Baho de Masinloc ay paglabag sa UNCLOS at naglalagay sa alanganin sa international order. Kaya kung makikita mo mga tol, no, lahat ng mga ginagawa ng China, lahat ng action nila, wala ka talaga makikitang legit di ba? Yung sinasabi nilang legitimacy na mga ginagawa nila dyan, naaayon daw lahat sa batas. Wala puro lahat paglabag Biruin mo, katulad nitong AIS spoofing na ginagawa nila mga tol. Di ba? Yung automatic identification system ng isang barko na nadedetect sa tracker mga tol, nalibot na yung buong mundo sa isang malikling panahon. Ibig sabihin mga tol, yung AIS na yon nai-imitate o pinepeke mga tol at ikinakabit din sa ibang barko. Kaya ganun yung itsura nung biro mo. Akala mo si The Flash na nag-travel sa buong mundo yung barko no? Pwede bang mangyari yun? Pamemeke, napakahilig talaga sa peke nitong mga to no? Lahat peke Anyway mga kapatid, no, bilang isang Pilipino, masasabi mo dito sa mga balitang to? At ako, pabor ako doon, no, na kailangan talaga imbestigahan ito mga dredging vessel na to na galing ng China. Sino ba naman kasing nagpahintulot magpa ganyan-ganyan dyan, no? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.